I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos updates. Dito po sa sinabi ni Senator Lacson. Sabi niya, ito mga kababayan, sabi niya, ayan ang sinabi niya, if I'm elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my action and decision. Sabi niya ganon. Ayan, kaya naman talaga siya kumbaga, kaya niya binitawan naman yung Blue Ribbon Committee. Gawa nga nung, nasasangkot yung mga kasamahan nila sa Senado sa flood control ni Jingo Estrada at si Joel. Alam niyo naman po na nababanggit po yan sa mga hearing sa Blue Ribbon Committee. Kita nyo naman na talagang tinuturo ito si Joel at saka ni Jingay, no? So dahil dyan, nung in-expose ni Senator Lacson yan, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan, parang sumama yata ang loob ng mga kasamahan niya sa kanya, kaya gumib up siya. Kaya nga sabi ko doon sa isang video ko, mahina ang loob nito. Kanya lang, parang may nakikita ako doon kung bakit siya gumib up mga kababayan is for to save Senator Soto sa kanyang Senate President. Maari siyang matatanggal kasi napabalita, 'di ba? Magpapalit ng liderato ang Senado dahil nga doon sa pag-iimbestiga ni Senator Lacson dito sa mga anomalya sa flood control. Tapos na isabi niya pa na halos lahat ng senator ay mayroong insertion. So, sabi nga natin, if ever naman mayroong insertion, dapat mayroon silang project na ipinakita doon nila, para doon na makikita na kung talagang insertion na yun ay doon na pupunta doon sa mga project na ginagawa ng bawat senador. Kung ang problema dito is walang nakikitang mga proyekto, nagkaroon ng ang insertion hindi naman masama, 'di ba? Unless lang kung ginamit mo ito sa isang proyekto. Ang mas mahirap dito kung may commission ka at may kickback ka, yun po ang masama. Kaya nabanggit niya naman po yun na lahat ng senador may insertion. Hindi naman masama po yun. Ang tanong, saan napunta yung insertion nila? Yun ang tanong dito mga bes. Kaya mula doon, medyo sumama ang loob ng mga kasamahan niya. 'Di ba? So nagbitaw siya bilang Blue Ribbon Committee Chairman. So, any consequences? Nako po, maaring mayroong mangyayari na hindi maganda. Kaya babalik sa Blue Ribbon. Lacson nagbabala sa any and all consequences sakaling tanggapin ang committee. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat handa sila ni Senate President Tito Soto sa anumang magiging epekto sakaling muli niyang tanggapin ang pagiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ito ni Lacson matapos banggitin ni Soto ang ideyang muling ibigay sa kanya ang chairmanship ng committee. Ang pag-iingat ni Lacson ay kaugnay ng banta ng ilang majority senators na kumalas sa mayoryang matapos iniwalat ni Lacson na lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025 budget. We should be ready for any all consequences of my action and decision, including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency, ayon kay Lacson. So yun mga kababayan, posible po yun, no? Posible po yan. Ngayon, sabi ko nga, 'di ba? Hindi siya naging matapang. Naghina ang loob niya. Well, para sa akin naman, dapat inumpisa kanya, dapat tapusin niya. Kaya ito, dahil sabi nga ni Senator Soto, walang pwedeng manghawak ng Blue Ribbon Committee, siya lang naman matapang at magaling siyang investigador kasi dating PNP chief siya, 'di ba? Kaya maraming napahanga sa kanya mga kababayan. Kaya doon nag-umpisa kung bakit nainis yung mga kasamahan niya sa kanya. Dahil sa pagbulgar niya, lahat ng senador may insertion. Ang tanong, bakit sila nag-guilty doon? 'Di ba parang guilty sila sa insertion na sinasabi ni Senator Lacson? 'Di ba? Bakit? Ano ang purpose? Bakit sila nagagalit, no? So, matunog nga yung pagpapalit ng liderato. If ever na magpalit, ang tinuturo nila, gusto nila mamuno si Alan Cayetano.
So, do you think pag nangyari yan, ano naman ang imahe ng Senado? Pag hindi mo gusto, magpalit ka ng liderato, palitan mo yung Senate President dahil connection kay Senator Lacson, ganon, dahil sa pagsisiwalat niya. Kasi nasa majority ito eh. 'Di ba? Si Senate President Soto ang naglagay sa kanya diyan. Kaya, 'yun ang sinasabi niya. Sa mga consequence, all action, including yung Senate President na magiging malalagay sa alanganin. So, sabi po ni Senate President Soto, ito, ayan Soto, handa umanong maalis sa pwesto basta't maibalik kay Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee o MGOS. You see? Handa siyang bumitaw. Kung magpapalit man ng liderato, isa lang ibig sabihin ng mga bes. Guilty yung mga nasasangkot dyan sa Senado. Totoo yun. Kahit anong gagawin nila, kahit magpalit sila ng liderato, si Alan Cayetano ipalit nila, wala din mangyayari mga bes. Kasi naibunyag na-expose na yung pangalan ng mga senador. Wala na the damage is done already. Kahit palitan nila si Senate President Tito Soto, wala na, tapos na ang laban. 'Di ba? Alam po natin, yung Duterte Black, yan naman ang nagpapagulo diyan sa Senado eh. Sabi po dito Kaloy Gaming, Senate President Soto handa umanong maalis sa pwesto basta't maibalik kay Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Ay nako, ready to give up ang kanyang posisyon as a Senate President, mga bes. Handa umanong maalis bilang Senate President si Senator Soto kung ito ay magiging kapalit ng pagbabalik kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. I'm confident that the people will be supportive of any move we will take to curb corruption in government and whatever it takes. So our posts in the Senate are subject to support our peers. Wika ni Soto, wala na rin umano siyang takot na mawala ang kanyang pwesto. Fear is a word I have already discarded a long time ago. Sabi niya, mga bes. Biro nyo. Ayun Wow. Soto, handang umanong maalis sa pwesto. Maibalik lang si Senator Lacson sa pagka Blue Ribbon Committee Chairman. So, yun mga bes, ready na niya. Siya, no? Kahit maalis man ito. Kaya nga alam nyo, yung mga ganyang move ng mga ibang senador, papalitan si Senator Soto dahil nga na-expose ni Senator Lacson itong mga anomalya sa flood control dahil sangkot ang mga ibang senador. Isa lang ibig sabihin nun, guilty sila. Yung mga taong bumoto na papalitan si Soto, guilty sila kasi totoo yung sinabi ni Senator Lacson, lahat may insertion. Yun nga ang sinasabi natin, di ba? Ang tanong, kung lahat yun ay may insertion, nasaan po napunta yun? Nasaan yung mga pera na yan? Mayroon ba silang project na ipinakita? Kasi kung may insertion ka, di ibig sabihin may project ka nang pinagawa. Dapat ilabas nila yung mga resibo. Pero kung wala, alam nyo na, ibig sabihin nun, di nagnakaw ka sa kaba ng bayan. Ito po ang mahirap dyan sa mga Duterte Black. Diba? Pag ayaw nila, gagawa sila ng plano. Diba? Papalitan yung majority or sino yung Senate President. Ganon yun Kasi guilty sila. Kasi kung talagang totoong tao ka, huwag ka nang magpalit-palit. Hayaan mo na si Senator Lacson ang ang mag-imbestiga at maibunyag ang lahat. Kaso lang ayaw nila. Guilty sila. Baka nagnakaw, ganon. Diba? Ang dating sa akin. So, ayan ready na siya umalis sa pagka-Senate President. Ngayon, mga bes, if ever magpalit ng Senate President, diba? Makukuha niya ang majority. So, ibig sabihin, mapapalitan din si Senator Lacson. So, mamamayagpag ang Duterte Black sa Senado. Ay magkakaroon ng kaguluhan dyan, palagay ko. Totoo yun. At sa totoo lang mga kababayan, real talk po tayo. Nasisira po ang imahe ng Senado dahil sa mga Duterte Black. Totoo yun, lalo na si Marcoleta. Itong isang araw lang ginigiit niya pa nga sa OIC ng Department of Justice na nabigyan ng protection si Diskaya. Ang tanong, bakit? Bakit masyado niyang ini-insist
na gawing star witness. What the heck? Alam niyo, may tinatago yan. Oh, kahit anong gagawin niya, hindi ma-absuelto ito si Diskaya. Makukulong at makukulong, maniwala kayo. Hindi lang yan, mga kababayan, ito pa. So yun, mga kababayan, ito pa yung sinabi ni Senator Lacson. Oh, bumalik ako sa Blue Ribbon Chair dahil ito ang narinig kong nais ng buong Pilipino. Totoo naman yun. Senator Ping Lacson, sa totoo lang, magaling po talaga siya mag-imbestiga. At malaki po ang naitutulong niya kay Pangulong Marcos Jr. Tandaan po natin, sinabi niya din po, naging malakas ang loob nila mag-imbestiga sa anomalyang pagnanakaw sa Kabanang Bayan dahil kay PBBM. Si PBBM kasi ang naunang nag-expose dito sa korupsyon sa bansang Pilipinas. Kaya lumakas ang loob nila na i-expose yan. Kaya nag-imbestiga talaga si Senator Lacson. Oh, 'di ba? Bakit lumakas ang loob niya? Dahil kay Pangulong Marcos Jr. na unang nag-expose, kaya yan ang ginawa niya. Kanya lang pinag-initan siya ng mga kasamahan niya. Yan yung mga Duterte Black, 'di ba? Pag hindi siya huminto, di sigurado magpapalit na naman ng liderato. Sino ipapalit nila? Si Alan Cayetano ng Senate President. 'Di ba, mga bes? O yun, wala na. No, hindi na magandang imahe ng Senado dahil dito sa paggagawa ng mga Duterte Black na ito. Sila lang nang gugulo eh. Kung talagang wala silang tinatago, pabayaan nila mag-imbestiga si Senator Lacson. Kung mahal nyo ang taong bayan, may concern kayo sa Kabanang Bayan, di hayaan nyo yung mga kasamahan nyo dyan sa Duterte Black kahit sangkot sila sa anomalya. Di ba? Pag nagkasala, di kulong. Bakit kailangan nyo pinoprotektahan pa? Di ba, mga kababayan? At saka isa pa, yan nga, sinasabi ko, tingnan nyo lang sa kilos ni Marcolita, pinagtatanggol niya, pinagbigigiit niya sa DOJ na kailangan bibigyan ng witness protection itong Diskaya. Ay, sus, Mariusip talaga ito si Marcolita. Di ba? Aba, hindi naman pwede po yun. Ewan ko ba, baka may tinatago talaga siya. Bakit? Grabe. Protektado masyadong Diskaya. Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na para ma-identify kung sino yung mga nasa likuran. Ayan na nga nag-imbestiga na nga ang Pangulo Nandiyan na nga ang ICI, nandiyan na, yan, pag-imbestiga ni Senator Lacson. Ayan nga, lumalabas na unti-unti. Anong sinasabi niyang, para malaman kung sino talaga ang nasa likuran o mastermind. Jesus, Mariusip. Hindi mo na kailangan yan. Hindi na kailangan malaman galing sa Diskaya. Alam na. Di ba? See? Ayun. Kaya nga, nag-give up ito si Diskaya bilang, para magsiwalat ng katotohanan. Pero, wala na. Kahit anong gagawin ng Diskaya, makukulong sila. Maniwala kayo sa akin, mga bes. Ayan na. Tinanggap na niya. So, kailan ba ang susunod na hearing ito? Ayan, sinabi ni Senator Lacson, today is October 25, 2025, sabi ng politiko, ang pagbabalik Lacson to summon VIP witness as he retakes Senate Blue Ribbon Committee. Lagot na. Saan na kaya si Gutesa? Nako, dito na magkaalaman, mga kababayan. Kailan po ang next hearing? Abangan po natin ang pagbabalik ni Senator Lacson, mga bes. Sabi niya dito, ayan sabi dito, mga kababayan, a very important witness may soon take center stage when the Senate Blue Ribbon Committee resumes its investigation into the multi-billion peso flood control scandal with the Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson possibly returning as its chair. Yun, babalik na nga siya, di ba? Sabi niya, Lacson, who has been at the forefront of exposing an intricate web of corruption involving unscrupulous private contractors, lawmakers, and officials of the Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH, said he would hold a hearing on November 14 if re-elected by his colleagues to head a powerful panel when the Senate returned on November 10 after their
long break. Agay. He had relinquished his post October 6 after some of his colleagues expressed disappointment of his handling of the Senate inquiry. To help speed up the filing of airtight cases against some politician, DPWH official, and errant contractors, we will invite, among others, a very important witness and retired TSGT or Ligotesa. Yan ang sinasabi ko, guys. Oh my goodness, to shed more lights on his sinumpaang salaysay. Lacson said in a post on X on Saturday. Nako, patay tayo dyan. The senator did not identify the very important witness, but he had earlier said he would resign ako because courtesy Representative Saldico and later Representative Martin, who stepped down as a Speaker of the House Representative after being implicated in the alleged diversion of flood control funds. Appearing as a surprise witness at the Blue Ribbon hearing on September 25, Gutierrez and retired Marine claimed that he had a personal deliver suitcases containing 48 million each to the residences of Co and Romualdez, an accusation that the both vehemently denied. Co had flown out of the country, supposedly for medical reason, before the controversy erupted into what is now considered the biggest corruption scandal in public works spending. So, mga bes, babalik po siya. Ayan, babalik ang senator. Di ba sinabi niya na babalik siya dahil yun po ang panawagan ng taong bayan. So, it's mean, babalik na po siya, mga kababayan. Alam niyo, mga kababayan, ito si Senator Lacson. Siya po ang tinik ng mga Duterte Black. Babalik siya. Siyempre, sabi, di ba, dadalo si Speaker Martin. Dadalo po yan. Dadalo at dadalo. Yan po ay walang tinatago. Hindi tulad ni Ko, nasa ibang bansa, nagtatago. Si Speaker Martin, alam po natin. At si Speaker Martin, walang tinatago. Kaya, he will fight back, sabi niya nga. So, dahil dito mga kababayan, abangan po natin itong pagbabalik ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee Chairman. So, if ever naman, mga bes, magkaroon ng liderato changes sa kanyang pagbabalik, alam nyo naman po, handang bababa si Senate President Soto. Yun po ang magiging consequence niyan. Ngayon, ano po ang maaring masasabi ng sambayanan? Sa gagawin ng Senado? Siyempre, ugong-ugong, magpapalit ng liderato, si Alan Cayetano ang ilalagay. So, ano po ang sasabihin ninyo sa ating mga senador? Di ba? Wala nang hindi na maganda ang imahe ng Senado dahil dito sa mga Duterte Black na ito. Kung talagang wala silang tinatago, wag nilang pipigilan si Senator Lacson na mag-iimbestiga. Kung may concern sila sa taong bayan, huwag nilang pigilan si Senator Lacson na mag-imbestiga. 'Di ba? Kung talagang halal sila ng taong bayan, huwag nilang pigilan si Senator Lacson na mag-imbestiga at huwag nilang tanggalin si Senate President Tito Soto. Ganun lang yun. Pero dahil may tinatago sila, ayaw nila mabanggit ang katotohanan or malaman ang katotohanan. 'Di ba? Kaya ganyan sila. Pinag-iinitan si Senator Lacson. Well, anyway, kaya abangan po natin mga kababayan ang pagbabalik ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan, November 14 magbabalik sila sa November 10. So, yun mga best. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.